Welcome sa ating first ever na bike review. And for today, i-review natin ang Hero Zoom 110 ng Hero Motocorp Philippines. Pag-upo ko pa lang sa Hero Zoom 110, napansin ko agad na comfortable at sakto ang lapad ng upuan. Hindi siya masyadong matigas at hindi rin sobrang lambot. Kaya okay kahit medyo mahaba ang biyahe. Pagdating naman sa seat height, nasa 770mm siya. Kaya madaling abutin ng paa ang lupa. Lalo na kapag huminto ka sa traffic. Kaya kahit beginner rider ka o hindi masyadong matangkad, magiging confident ka pa rin sa pag-handle ng motor. Unang tingin mo pa lang, makikita mo na yung sporty look niya at modern na design niya. Ilang araw ko nang ginagamit to kaya masasabi kong perfect to sa city rides. Napakagaan niya guys, kaya kahit sa traffic, hindi ka mahihirapan sumingit. Sa front suspension, telescopic hydraulic shock siya at meron ding reflectorized para visible sa daan. At yung disc brake niya, ang sukat 3.6mm. At vibrate naman ang ginamit nilang caliper dito. 90x90x12 ang sukat ng gulong sa harap at 100x80x12 naman ang sa likuran. Parehas itong naka-tubeless. 110cc, air-cooled 4-stroke at single cylinder. At EPI na rin siya guys. 8.5 horsepower at 8.7 Newton meter ang torque. Automatic CVT ang transmission. At pagdating naman sa headlight, naka-projector LED headlamp siya at may H-shape siya na LED. Ganon din sa taillight, naka H-shape din siya. Tapos LED din. At nasa itaas naman ang kanyang mga signal light. Na visible naman ito kung ikaw ay kakaliwa o kakanan. Napaka-moderno niya tingnan na parang may angry effects. Meron pa itong corner bending lights. Dagdag liwanag sa gabi kapag liliko ng kanan o kaliwa. Pagdating naman dito sa dashboard, fully digital ito at malinaw basahin kahit tirik ang araw. Makikita mo rito ang speed, RPM, fuel level at iba pang impormasyon. May Bluetooth connection na din ito na pwedeng i-connect sa phone mo. Makikita mo ang notification sa dashboard kapag may emergency call or text. Syempre, siguraduhin lang natin na nakapark tayo bago nating tingnan para sa ating kaligtasan. Sa kaliwang bahagi naman, makikita mo rito ang switch ng headlight, high and low, passing light, turn signal light at busina. Sa kabila naman, andyan yung push start at idling, stop and go. Kapag huminto ka sa traffic o traffic light at naka-idle ang motor ng ilang segundo, automatic na mamamatay ang makina. At kapag ready ka nang umandar, kailangan mo lang gawin, bisilin ang preno at konting twist sa throttle. Pag namatay yung makina, hindi nyo na kailangan pinutin yung push start. Ang gagawin nyo na lang, i-press nyo tong preno, then twist nyo yung throttle. O, diba? At pagdating naman sa handling, madali siyang imaniobra kahit medyo matagal ang biyahe. Hindi siya nakakapagod i-drive. So paano, hanggang dito na lang muna. Kung nagustuhan nyo ang review na to, pa-comment naman sa baba. At pa-comment na rin kung anong motor ang gusto nyo i-review natin sa susunod. At maraming salamat kung umabot ka dito sa dulo ng video na to. Alright, this is Monsky TV. Ride safe always and peace out.